Goodie guys, nandito tayo ngayon sa Better Living Parañaque dahil meron na namang isang bagong scooter ang nilabas ni Euromotor. At ang sabi, ito daw ang Aerox Killer. Pero what's sure about this motorcycle ay ito ay mas mura at mas mataas ang CC dun sa kanyang kamuka, ito si Griffin 180i. Gusto mong malaman yung kanyang details, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features and also the price. Kung pinakasulit na scooter ang usapan, anong motor ang inyong nasa isipan? I-try nyong i-check itong si Griffin 180. Sa kanyang price range, malalidig maxi scooters na yung kanyang specs and features. Parang karagado na nga rin to dahil yung kanyang makina ay 180cc versus dun sa kanyang mga kompetitor na 160cc lamang. Unahin muna nating tignan yung mga pagpipiliang kulay. Ito nga'y combination ng blue-yellow at meron ding red-white at yung pangatlo ay itong gray-black. Umpisahan nating kilatisin dito sa kanyang harapan. May same size ang kanyang gulong doon sa kanyang kamuka. May size na 180 by 14. Ito na nga rin ay tubeless kaya naman sa mga long ride ay mas maaasahan mo ang kanyang gulong. Minsan kasi kapag sobrang init na ng daan, ang mga tube type ay napapaso sa mismong rim. And speaking of rim, hindi po ito nakarim, meron po itong alloy mags na may same design dun sa kanyang kamuka. Kaya naman kung nagkataong kailangan na natin ng replacement dito sa kanyang mismong mags, hindi na tayo mahihirapang maghanap pa ng kapalit. Pati yung design ng kanyang fender and placement ng kanyang mga bolts. In a closer look dun sa kanyang gulong, ayan po yung kanyang itsura. Kulay itim yung finish. Same dito sa kanyang suspension at meron tayo ditong telescopic fork. To prolong the service life of the suspension, meron po itong guard para naman maprotektahan itong kanyang fork sa direct contact dun sa mga debris. Kadalasan kasi yun yung mga nagiging sanhi ng cause kung bakit nagkakaroon ng leak yung ating suspension. Masisipat nyo nga rin na maganda yung quality and paint job ni Griffin 180. Hindi ito malutong at inactual, mas maganda dahil may glittery effect yung kanyang paint. Sa ilalim naman nito, may mga butas yung kanyang fairings. Ganyan yung design para makatulong sa kanyang aerodynamics. Para may airflow pa rin at hindi natatrap yung hangin lalo na kung sa high speed. Of course, kung mabilis yung motor, kailangan mo rin ng malakas na pampreno. Ito ang si Griffin 180, umpisan nyo na pong ilista ang kanyang features dahil ito po ay naka-CBS, meaning combi brake. From the word combi, kapag napiga ka sa preno niya dito sa likod, ay may kumakapit din sa kanyang harapan. Typically 70-30 yung timpla, 70 sa likod at 30 naman sa harapan. Meron din nga pala itong wide diameter disc at 3mm po yung kanyang thickness. Plus, nakatupat caliper pa siya. Akyat naman tayo dito sa kanyang mga ilaw. Sa video, napakaangas na nung kanyang itsura. In actual guys, super aggressive nung kanyang looks. Hindi na to tinipid dahil lahat nung kanyang ilaw ay LED na rin. Idagdag mo pa yan na yung kanyang headlight ay naka-projector type na. Sa ibabaw, nandyan yung kanyang daytime running light. Nasa bandang ibaba naman yung kanyang turning lights. On the upper left, if you're facing the motorcycle, meron dyang Griffin 180 na decals. Kung tatayo ka naman dito sa kanyang harapan, ang ganda ng yellow naka-highlight yung pointed front part ng kanyang fairings. Dito naman sa kanyang side may Euromotor na nakalagay. Sa atin namang foot positioning, ayan, sporty yung nakalagay lang sa kanya. Or standard foot positioning, wala po siyang cruising type. Sa gitnang plastic fairings, pa-letter X na rin parang V3 ni Aerox. Akyat naman tayo dito sa kanyang handlebar. Unahin natin dito sa left side kung anong mga buttons ang makikita natin. Present dyan yung kanyang high beam and low beam button. Nandyan din yung kanyang turning lights button at yung kanyang busina. Napansin din natin na nandito yung button para sa kanyang meter panel. Wala po siyang passing light at yung kanyang bar end ay hindi po yan bakal. Sa kanyang meter panel ay fully LED na po yan. Colored na rin at ang makikita natin dito, meron siyang RPM, odometer, trip meter, nandyan din yung kanyang clock. Naka-activate din yung kanyang idling stop system. Yes po, meron po siyang idling stop. Siyempre, importante din yung ating fuel level indicator. At dito sa kabila ay yung kanyang coolant indicator. Bumaling naman tayo dito sa kanyang left side.
May button dyan para sa ating idling stop system. Ang gamit niyan 3 to 4 seconds na naka-stop ka sa traffic ay mamamatay yung makina mo. Pampatipid sa gas consumption. Nasa baba naman yan ay yung kanyang headlight option at dun sa pinakababa ay yung ating electric starter. Wala na po ito ang kickstart at yan lang yung mga buttons na makikita natin sa may bandang right side. I-add mo pa itong kanyang keyless entry sa kanyang modern feature. Naka-smart key na rin to at nandito na rin yung bukasan ng kanyang fuel and seat. When activated, nailaw na rin yung kanyang palibot. Napansin ko nga rin na yung kanyang mga plastic fairings ay may mga small detail design na. May front compartment din naman ito dito sa kanyang left side. Ito ay 10 watts Type A charging port. Para naman ma-open natin ay wala po siyang lock, ipupush lang po natin siya. Dumako naman tayo dito sa kanyang fuel tank. Malaki na rin, 6.5 liters ang kanyang capacity versus sa kanyang kamuka na 4.6 liters only. At yung kanyang fuel consumption naman ay nasa 30 to 35 kilometers per liter. Yung kanyang CC ay mataas, that explains. Kung tatayo ka naman dito sa kanyang side, sinong magsasabi na hindi ito pogi? Para sa akin, yung kanyang datingan ay racetrack look o pang circuit yung kanyang style, ready to race. Napakaangas din ng upuan nito guys, straight from kasa ay naka-camelback na, two-tone yung kanyang seat cover at elevated yung upuan ng ating back ride na magbibigay sa kanya ng magandang view sa kapaligiran while riding. At syempre para rin sa driver, comfortable na rin to dahil may papahinga natin yung ating hips dyan sa ating camelback. In a closer look naman dun sa mga decals niya dito sa kanyang side fairings, ayan yung kanyang itsura. May checkered flag and Griffin 180 na decals. Puntahan na nga natin itong kanyang makina. Dito sa kanyang panggilid, combination niya ng plastic which is the color black and alloy naman dun sa kulay na gray. Naka-engrave din itong Euromotor. At kung mapapansin ninyo, napakalaki rin ng kanyang airbox. Ang engine type nito ay single cylinder, single overhead cam, 4-stroke at ang mabigat ay 4 valves to. Fuel injected na ang motor na to. Euro 3 na rin ang motor na to, plus naka-ESP na. Hindi na maingay sa pag-start, parang yung ginagamit ni Honda sa kanyang mga leading maxi scooters like Click and PCX. Ang cooling system naman nito ay liquid cooled at yung kanya namang bore stroke ay napakalaki, 63 by 57.9 mm. Di hamak na mas malaki kesa kay Aerox. Ang compression ratio naman nito is 11.7:1. Meron pa nga itong napakalaking displacement, 180.4 cc. Ito ang kanyang maximum power ay 17.4 kW at 8,250 RPM. In numbers guys, lamang talaga to kay Aerox. Puntan naman natin itong kanyang torque, 15.7 Nm at 6,500 RPM. Ang ating suspension sa likod ay may sub-tank na. Wala ngang brand itong kanyang suspension pero may kamuka. Kung dito ka naman sa likod pupwesto, ganyan yung kanyang itsura. Kung mapapansin ninyo ay wala na tong grab bar. Dito ka na nga lang kakapit kung ikaw yung angkas. Meron na nga din itong built-in na mudguard plus naka-2-pot caliper pa din itong kanyang disc brake dito sa kanyang likod. Yung kanyang kamuka ay naka-drum brake pa rin. Meron din ito ang radiator cover na mala Click 160 or si Samurai 155 yung kanyang design. Yung battery nito nandito naman sa taas. Maluwang din naman ang compartment nito kaya lang hindi pa papasok dito yung half face saka full face na helmet. Down to our last stage guys, ito yung ating comfort check or i-check natin yung height natin dito kay Griffin 180. Kung ang height niyo po ay 5'6", ito po yung kanyang itsura pag tinabihan natin siya. Bulky rin talaga siya. Maxi scooter yung kanyang datingan talaga. At ang isang nagustuhan ko dito sa motor na to, kung naghahanap ka ng scooter na sporty, yung kanyang itsura, ito na siguro yun. Kasi bagay na bagay dito yung racetrack look o yung mga matatabang gulong. Kasi ito matataba na eh. Tapos masarap din i-banking ito kasi sporty yung kanyang datingan, may mataba rin siyang gulong dito sa kanyang likod. Subukan naman natin siyang ibaba. May kabigatan rin siya no, kapag binababa mo siya. Ayan. So, yan yung kanyang itsura. Griffin. 3 yung available colors sa kanya. And all color combination siya. So, yung gray-black, meron dyan yung gray, red-white, at ito naman yung blue saka yellow. Tignan natin yung kanyang suspension sa kanyang harapan. Nagpi-play rin siya. Yung suspension naman niya dito sa kanyang likod, pangangkas talaga kasi bulky yung kanyang upuan, napakalaki. At itong kanyang upuan, ito yung gustong-gusto ko sa kanya kasi mukha na siyang aftermarket, no? Comfortable sa long ride. Kasi meron siyang camelback dito. Ayan. So, out from casa, ganito yung itsura nung
motor mo. Tapos 180cc. Para siyang na bore up na Aerox, no? So, dun sa kanyang price, okay na okay siya. Ito yung makukuha mo sa kanya. At mas bulky pa siya sa actual. Saka yung height naman natin, ayan o. Kung makikita nyo sa ating video, medyo tiptoe pa tayo. Pero kayang-kaya pa rin natin siyang i-control. Hindi siya yung masyadong mataas na mataas. Sa brakes naman natin, ang pinagkaiba naman nila, kung yung kanyang kamuka ay naka-disc brake, sa harap lang, ito sa harap at likod. And of course, naka-CBS na rin siya. So yun yung nagpasulit sa kanya, no? Meron din pala itong kill switch dito sa kanyang side stand na kung naka-open, hindi po siya aandar. At naka-idling stop system pa siya. Digital na rin yung kanyang meter panel at yung mga ilaw nito, all LED na, yung kanyang headlight ay naka-projector type. Ito naman yung itsura natin kung nakaside yung motor. Napaka-dominant niyang tignan kasi bulky na siya. Ibig sabihin kung nasa daan ka, mas dominant yung dating mo kasi mas malaki yung motor mo kaysa dun sa mga iba. And for the price naman, for only 108,900 pesos, meron ka ng 180cc maxi scooter. And on top of that, napakadami pa niyang modern features. Ang minimum down payment nito is 10,000 pesos. Sa kanyang 3 years ay 4,808 pesos. May rebate pa tong 300 pesos kaya naman magiging 4,508 na lang siya. Para naman sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Griffin 180? Sulit ba? Pa-comment naman po ang inyong nasa isipan doon sa comment section below. Doon po sa mga napadaan, sana po makapag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Ma-follow nyo rin po ang ating Facebook and TikTok para po updated kayo sa mga bagong lumalabas na motor. Sa mga subscribers natin, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching. Ride safe!